Spooky. Magandang gabi, Chico Martin. Aaminin ko na hindi ako tulad ng ibang listeners mo na matagal nang nakasubaybay sa Spooky Edition. Pero simula nung Wednesday na nakita ko ang live mo at pinakinggan, hindi na naalis sa isip ko ang mga nakakatakot na kwento ng mga letter sender mo. Which reminds me ng isa sa mga ganap sa buhay ko na hindi ko makakalimutan. Ako si Neil, 25 years old at isa akong visual artist sa isang malaking kumpanya sa Quezon City. 5 years na ako nag-work dito at sa loob ng 5 taon na yon, mayroong pangyayari 2 years ago na talagang niyanig ang kaba ko. Apat kaming artist sa department namin at tulad ng mga normal na office mates, madalas kaming kumain sa labas pag lunch or dinner time. Kadalasan sa gabi kami nagkakasabay-sabay. Dahil lagi kaming mga puyat, trip namin lagi yung mga mainit na food. Isang gabi pumunta kami sa isang restaurant sa Scout area. Dito lang din malapit sa office namin. 3 kami magkakasama, ako, si May at si Jay. Naunang dumating sina May at Jay sa loob ng resto, kaya pagdating ko naka-order na sila. Kakain na sana ako nang biglang binitawan ni Jay ang hawak niyang kutsara. May ilang segundo rin siya munang tumulala at biglang nagsabi na ayaw ko na. Gusto ko na lumabas. Ako na magsisimula pa lang, hindi ko na siya pinansin at tumuloy na lang ako sa pagkain. Inisip ko na baka magyoyosi lang siya or di nagustuhan yung food kaya tuluyan na siyang lumabas ng restaurant. Pagkatapos naming kumain ni May ay nakita namin si Jay halos sa kabilang street na. Doon niya kami inaabangan. Kinabukasan sa opisina, around 1:30 p.m., nagsabi si Jay na gusto na niyang umuwi kasi sumasakit daw ang ulo niya at parang napapagod siya. Parang init na init din ang itsura niya, Chico, kahit na sobrang lamig sa editing bay. Nung araw na yon, hindi maalis sa isip ko ang itsura ni Jay. Hindi ko alam kung inaapoy na ba siya ng lagnat kasi nagpapawis siya. Mabilis umikot ang mga mata niya na parang naaaligaga. Habang naghihintay sa sagot ng supervisor namin, pinagmasdan ko si Jay sa cubicle niya. Inalis niya ang jacket niya dahil tuloy-tuloy ang magpapawis niya. Nakikita ko na kumakapit siya ng mahigpit sa armrest ng bangko niya. Titig na titig siya sa pintuan at parang atat na makaalis. Nang makakuha na siya ng go signal, agad na siyang umalis sa office. Iniisip ng iba naming office mates na baka nilalagnat lang siya. Pero higit pa doon ang sa tingin ko. Isang linggo ang lumipas at hindi nakapasok si Jay. Walang idea ang mga tao sa opisina pero ang sabi lang daw ay hindi kayang pumasok ni Jay. So kami nila May, bilang 4 lang kaming magkakasama sa trabaho, naisip namin na puntahan si Jay sa apartment niya. 2 lang sila ng kapatid niya sa apartment, Chico. Nang tanungin namin kung nasan si Jay, tinuro kami ng kapatid niya sa kwarto. Hindi daw lumalabas ang kuya niya sa kwarto. Pero lagi raw itong sumisigaw ng, "Gusto ko nang lumabas." Nang makita namin ang kalagayan ni Jay, lahat kami nagulat. Namayat siya ng todo. Magulo ang buhok
at maraming sugat ang braso at muka. Parang kinakalmot niya ang kanyang sarili. Pero ang kapansin-pansin ay parang may paso ang kanyang balat. Sabi ng kapatid niya, minsan nakikita niya si Jay na hawak ang lighter at inilalapit sa balat niya. Nung oras na yon, alam kong may kakaiba na at gusto kong tulungan si Jay. Bumubulong pa siya nang hindi ko maintindihan, pero lumulutang ang mga salitang, "Gusto ko nang lumabas." Matapos naming makita ang kalagayan niya, nag-offer si May na subukan naming patignan si Jay sa tito niyang taga-Antipolo na may kakayahang umunawa sa mga bagay na hindi karaniwan sa mundo ng tao. Agad naming sinundo ang tito niya at isinama sa bahay nila Jay. Pagkarating namin ulit doon, ay matagal bago binuksan ni Jay ang kwarto. Habang nasa labas kami, sumisigaw siya nang gusto ko nang lumabas. "Umalis kayo dyan. Gusto ko nang lumabas." Matapos buksan ng kapatid niya ang pinto gamit ang susi, agad ginawa ng tito ni May ang mga dasal at orasyon para malaman kung ano nga ba talaga ang nangyayari kay Jay. At dito namin nalaman na may sumasama raw kay Jay na isang hindi matahimik na kaluluwa. Isang kaluluwa na gustong lumabas. Ito ang sabi ng manggagamot. Habang dinadasalan si Jay, ay umiiyak siya na parang isang bata. Nagbabago-bago ang tono ng boses niya habang umiiyak. Lumalaki, numinipis. At tuloy-tuloy pa rin ang pagsigaw niya nang gusto ko nang lumabas. Matapos dasalan ay nakatulog siya. Ang sabi ng manggagamot, hayaan daw muna namin siyang magpahinga. Napalaya na niya ang kaluluwa pero may mahigpit siyang bilin sa amin bago kami umalis. Wag na wag raw kaming babalik sa lugar na pinuntahan namin na kasama si Jay. Nagkatinginan kami ni May at naisip namin ang lugar kung saan kami kumain tatlo. Matapos yon ay hindi na kami bumalik sa lugar na yon. Naging maayos na rin ang kalagayan ni Jay. At isang taon matapos yon, saka ko parang napagkonekta ang hindi pangkaraniwan naming karanasan. Hindi ko sinasadyang mabasa ang isang article na nakita ko sa newsfeed ko. Natigilan ako sa kalagitnaan ng pagbabasa dahil bigla kong naalala ang nangyari kay Jay. Isang article tungkol sa ozone disco fire ang nabasa ko. Isang sikat na club sa Quezon City ang nasunog noong taong 1996 na nag-iwan ng halos 162 na patay na katawan sa loob ng club. Lahat sila ay sabay-sabay na nasunog sa loob. Nagkapatong-patong at hindi makita ang daan palabas dahil sa kapal ng usok. May ilang saksi at mga nakasurvive ang nagkwento na habang kinakain ng apoy ang buong gusali, rinig na rinig nilang nagsisigawan sa loob ang mga taong umiiyak at nagmamakaawa. Iisa ang isinisigaw. Gusto ko nang lumabas. Spooky.